At sa punto pong ito ay ating pong talakay ng update patungkol sa mga programa ng kasalukuyang administrasyon dito sa Mr. President on the Go. Una nga po dyan mga kababayan, kaugnay pa rin po ng Bagyong Christine. Ang ating pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nag-atas sa mga dam operator na dahang-dahang mag-release ng tubig para maiwasan yung matinding pagbaha. Kagaya ng sinabi kanina ni Prof. Fino, may mga dams na tayo dito, even sa Central Luzon, na nanganganib na mag-spill over. So kahapon po sa NDRRMC headquarters, sisirguang situation briefing para i-assess ang epekto ng Bagyong Christine. Ipinag-utos po ng ating Pangulo sa mga dam operator sa Luzon na dahang-dahang mag-release ng tubig bago pa man ang inaasahang malakas na pagulan. Ito'y para maiwasan na humantong sa full capacity ang mga ito. Sinabi rin po ng ating Pangulo na ang matinding pagbaha talaga ang ating problema kapag may ganitong bagyo, gaya nitong Bagyong Christine. Kaya anya, kahit hindi pa high level yung mga dam, dahan-dahan na magpakawala ng tubig. Ito'y para pagdating ng malakas na pag-ulan, meron ng allowance or yung buffer space. So the President said na kung ano yung level ng tubig na kayang i-tolerate ba ng mga downstream communities, i-release yung amount na yon na hindi naman makaka-damage at hindi magbabaha. So yung outflow na kakayanin, pwedeng unti-unti na yung i-release na hindi naman po makakaabala dun sa mga komunidad. At ayon naman sa Pag-asa, ay nag-release na gradually ng tubig yung ilang mga dams. Samantala, naiulat rin po dun sa briefing kahapon yung massive flooding nga po sa Region 5, dun po sa Bicol Region. Pero dahil na rin po sa lawak ng sakop ng Bagyong Christine, ay apektado po yung ibang mga lugar. At mga kababayan, kaugnay ng naging epekto nitong Bagyong Christine, inatasan na din ng ating Pangulo ang lahat ng concerned agencies sa ating pamahalaan na mag-collaborate, magtulungan sa local government, makipagtulungan sa local government units para matiyak yung agarang tulong sa mga apektado ng bagyo. Ipinag-utos din po ng ating Pangulo ang agarang paghatid ng tulong sa Bicol Region sa oras na maaari ng madaanan o passable na yung mga kalsada. Yun talaga yung challenge kung paano ihahatid yung tulong sa mga apektadong lugar. Kasi talagang hindi po pwedeng dumaan yung truck, may mga hindi mga pass na mga roads, At saka talagang rescue boats at rubber boats ang pinakamainam dyan dahil yung ilang lugar nga po ay baha pa rin. At yan po muna ang update patungkol sa mga programa ng kasalukuyang administrasyon hanggang sa susunod na Mr. President on the Go.